Hey guys, welcome back sa BR Backyard. And for today's video, may nagtanong. So, paano daw ba malaman kung lalaki or babae ang isang isda? May iba't ibang paraan kung paano mag-gender ng isda dahil nakadepende ito sa klase ng mga isda na i-gender natin. Pero syempre, yung may share ko sa inyo ngayon, yung masasagot ko sa nagtanong is yung available na isda sa atin or yung isa sa pinakamadali, yung pag-gender ng mga balloon mollies. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mag-gender ng balloon mollies, just keep on watching. Muna tayo ng viewing tank. Meron tayong beta tank dito. Tapos, ayan, fish net. Tapos dito tayo kukuha sa mga PKBM breeders natin kasi dito mas madaling makita dahil mas malaki na sila. Ulihin lang natin yung mga ano natin. PKBM breeders. Ayan. So ayan, meron tayo ditong example ng pair PKBM breeders. Ayan. May high dorsal tayo na PKBM male. May high dorsal tayo na PKBM male, tapos meron tayong brown tail na female. Ayan. So, napakadali lang mag-gender ng balloon molly. Titignan mo lang yung anal fins nila or yung mga palikpik na nasa bandang puwitan nila. So, ayan. Dito muna tayo sa lalaki. Kung mapapansin nyo guys, ito tinutukoy ko. Yung palikpik na yan, sa ilalim, sa lalaki, patulis siya, patulis na parang matigas na palikpik yung nasa ilalim ng mga lalaki. Ganyan ang mga males natin na balloon molly. Dito naman sa babae, ayan, kung mapapansin nyo, yung palikpik sa bandang puwitan ng babae is nakabukas na parang fan. Naka-open na parang fan. Yan na mga female na balloon molly. So yun, napakadali ito kuyan, di ba? Ng gender ng mga balloon mollies natin. Pero minsan, sa murang edad, pero minsan sa younger age nila, ayan, meron tayo ditong 1.5 month na PKBM, no? Minsan nakakalito kasi nag-start sila lahat yung anal fin na nakabukas na parang female lahat. So, ayan, makikita nyo. Ito, maliban dito sa isa na to, sa male na to, ito kita na agad yung gender. 1 month kasi minsan, nakabukas pa lahat yung anal fin nila, kagaya ng mga nandito. So, magbabago yan, mga 1 month pataas, doon nagbabago kadalasan yung fins nila. Yung mga lalaki, nagiging matulis yung fins. Pero kung mapapansin nyo rito, ayan, meron tayong example dito nung sinasabi ko. Malikot lang, sorry, pasensya na guys, malikot ng camera. Ayan, meron tayo dito na potential male, pero nakabukas pa yung fins niya sa ilalim. Ayan, makikita nyo. Nakabukas pa yung fins niya, bumubukas pa na parang female, pero nakaantabay na rin na parang tumutulis na din, 'di ba? So, yun. Kapag bata sila, para silang female lahat, para silang ganyan, ayan, female yan. Pero itong isa na to, asan ba yun? Nakaantabay siya na para maging male. Ayan, zoom natin yan, no? Nakabukas pa yung fins niya, pero makikita mo na medyo matigas na tingnan. So, sa palagay ko, young male yan, isa na yan. Batang male lang yan. Pero meron naman, maagang nade-develop ng anal pin na nagiging confirm na male talaga. Kaya may advice ko lang kung bibili ka ng bata-batang balloon molly, titigan mong mabuti yung anal fins nila para makasigurado ka. Kung ganito na yung fins nila, mas dali na makikita. Pero kung katulad ng isa na yun na parang nagtatransform pa lang, yan, yung matigas yung fins na yan, hindi mo masasabi agad kung female ba talaga siya or male. Pero ako sa palagay ko male talaga yan kasi mukha nang matigas yung ilalim ng fin niya, tsaka parang patayo ng ganun. Medyo nakabukas lang, hindi katulad nitong isa. Madami din yung nagtatanong kung paano ako nag-gender ng angelfish dati, kaso hindi ko na may papakita sa inyo kasi wala na tayong angelfish dito sa BR Backyard. So, in-out ko na lahat ng malalaking angelfish natin dati and medyo tricky at komplikado yung pag-gender ng angelfish kaya kailangan talaga natin ng sample. Yung pag-gender ng balloon molly, kapareho lang yan ng sa guppy, ng sa red platy, ng sa swordtail, tsaka ng sa molly na ordinary, tsaka ng ano pa ba? Basta yung mga live bearer, halos pare-pareho lang sila ng way kung paano sila i-gender. Yung anal fin yung tinitingnan.
So, yun guys. Ay, mayok. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple at kadali mag-gender ng mga balloon mollies. Halos pare-pareho naman sila lahat ng mga live bearers. Medyo tricky lang talaga kapag bata-bata pa sila or yung hindi pa sila nagta-transform into from mukhang female to male, di ba? Yung pinakita ko sa inyo kanina. Pero after nun, sobrang dali na mag-gender ng mga live bearers natin. Siyempre, bago tayo mag-end ng vlog natin, shoutout muna kay Sir J. Marj, fish keeper from Mindanao. Shoutout po sa'yo, Sir. Happy fish keeping. Kay Carlo, kay CJ, tsaka kay JC na magkakapatid na customer natin dito madalas. Salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Tapos, nagtanong din kay Ma'am Acel. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. At kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe. Like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes. Happy fish keeping!